This is a tribute to my late uncle, Ernesto Duinio. Ano ba yung private ba yung semi-private? Magtataka ka same. Hello po. Opo. Agent of Safety Provider, si Michael Montoya and si Ma'am and Ricky Pangkay. And maybe call on Kuya Jojo Pino, mamaya. Mamaya talaga. Si Ate Ellen Pino. Ipig-video pa ba na? Picture lang yan. Picture ano pa yan? Para mas maganda. Kasi picture, wala po yung camera ko. Ano lang to eh. Negative 3 lang to eh. Ah, sa'yo photo lang. Ah. Pangalawa yung dito. Si RJD, Mario Pino, then Arnold Otto. Anyone who volunteer or share your moments with Kuya Ernesto, kung siya'y nabubuhay, mga pwede kayo magsalita po. Kahit 1 minute, 2 minute, 3 minutes, mag-share na kayo ng inyong moments. Masaya, malungkot, okay lang yun. Basta importante kasama-sama tayo dito para po sa pagbubuhay, sa pagulita, sa ating namayapang Kuya Ernesto Pino. Ano ba siya? Sa inyong buhay? Ano ba siya halaga sa inyong buhay? Isa ba siya mabait? Anak? Isa ba siya hirang? Nasa inyong laging nag-aalala para po sa ating buhay. Alright? Ready na ba kayo? Are you ready? Konti ka na hindi lang po. Kaya start na our archaeology for tonight. Pag-una po tayo na sobrang panalangin ng Mario video. Please all rise. Tayo tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po yung magtayo at manalangin. Yun po. Para sa ating kapatid na yung mga. Maraming salamat po sa pagkikisa nyo sa amin. Manalangin po tayo. O aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Muli kami, Panginoon, narito upang ikaw ay purihin, sampahin, lakilain dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos Ama, sa gabi ito, sa lahat ng mga tao natin ito. At dalangin po, Diyos, na tulungan mo po kami, gabayan po kami na maging mapayapa ang tiklot ng aming kapatid na pangalan na si Ernesto Duinio. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa gabi ito. Alam ko po, Diyos, nasa piling niya, yun na po siya.
dalangin po o Diyos na tulungan po ang bawat isa sa amin na kami po maging handa pagdating ng ganitong pagkakataon. Dahil kami po ay hangarap sa inyo. Gabayan mo po ang bawat isa sa gabi ito. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo po tayo na. Thank you. Ating inatagawa na Living Anton family and Salem family. Tama po ba? Salem? Salem family. Alright. Before we go on tayo Chief, we have to share your moments with Kuya Ernesto. Share po po tayo pa. Meron po tayo pagbasa sa detail ngayon Matthew 11:25-30. Nang panahon niyo ay sinabi ni Jesus sa mga ang nananangin at lupa. Salamat sa iyo sapagkat naghihimig mo ang bagay at sa pagulong at pagtatahino at inyayang naman sa mga may kalong tulad ng salata. Oo nga sapagkat gano'n nais mo, bigay sa akin ang iyong mahal ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi Ama at walang nakakakilala sa anak kundi Ama. Ibigay lang sa pagpahayag ko niya. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan, nabibigyan ng luha sa inyong pasan, kay bibigyan po ng kapayunan. Pasanin mo ang inyong pamatok, sundin niyo ang inyong itinuturo, sapagkat ko'y mahal at mapapakot. Natatatulog sa akin ang kapayunan, sapagkat madali-dali ng aking mga mag-aanong pasan ng Espiritu Santo. Kaya to start our reading, may we follow verses. For tonight, Kuya RJD. Kuya Binyo, ikaw ng best. RJD, pwede na po kayo mag-share with the comments. Una ko sila, papasalamat ako sa pagdating sa tuloy ko sa aking tatay. So, bago ko siguro yung sasabihin ko, puso ko naman sasabihin. Gusto ko sana yung ayos mo na kayo. Ayos mo na kayo. From nanay ng tatay to anak. Please, ganyan lang ayos sa ayos. Nanay ng tatay, tapos anak. Very good, so Atay muna. sige na sila. Si Jun yata, tsaka si Alo. Okay na. Video Okay na. Pero tatanong tayo kung mas madali lang yun. Kasi siya, bago siya mawala, may sinabi siya sa salita. So yung salita niya, medyo kumulot sa akin. For almost 27 years na inalaga. May gusto ko sanang ipakala sa inyo kung yung sinabi niya sa Walang yakan. Ayan. Sabihin niyo sa mga anak nila ilan. Kailan kayo huling na kailan sa mga anak. Tapos sabihin niyo naman sa mga asawa nila ilan. I love you. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? I love you. Ang sarap sa pakiramdam sa wala namang nilalagaan niya ako dahil 12 years old ako. Hindi siya marunong sabi ng kailan. Actually, matigas ang ano nito eh. May isang mukha na. Amo ka pa. Oo. Pero yung tigas ng mukha niya. Yung tigas ng mukha na magpapabalok ko sa isang matigas ng mukha. O bakit ko sinabi? Kasi lagi yung may pangaral. Hindi siya nawawalan ng pangaral. Sabi ko nga sa sinulat ko, yung paalam sa mga kasalanan, yung buong buhay ko, hindi ko siya naiba sa akin. Siya yung tinuwal ng talagang tama. Na pinipilit niya akong makatapos. Kahit na ano ko, sakit na ako ng ulo ko. Pinipilit niya. Lagi na lang sa akin sinasabi, mag-aaral ka. Kasi
pagdating ng araw para sa iyo. Hindi para sa akin, para sa iyo. Hindi mo kumain ng kakapok sa pinto, sasabihin tulungan mo ko. Hindi. Basta gusto ko makatapos ka. So, sa kanya, yung tigas ng mukha niya, ginagamit niya lang yun para sabihin sa mas matigas ang mukha, yung pangaral at yung pilit niyang binubuo sa isip niya, pilit niyang binubuo sa pagkatao ng lahat ng naalagaan niya. Ganun siya, na pag-aaral ka, tapusin mo, mangarap ka. Laging ganun yan. Pero hindi mo siya nakikita pag sabi niya, pag nakatapos ka, nakagraduate ka, bigyan mo ko ng pera. Hindi mo maririnig sa akin din. Kahit nga nung siguro 2 weeks bago siya mamatay, tinatanong ko siya, sabi ko, ano nararamdaman mo? Ako, sa akin, papagod na ako. Kasi papagod ka, kung kalimutan mo dasal, ako sabi mo yung mga kapatid mo, pero magdating na huwag kang pahirapan. Sabi ko sa kanya, pag kinuha ka, pag nawala ka, wala ko tatanggapin sa lupa yun. Kasi, at least di ka nakita naghihirap. Di ka nakita naghihirap. Kaysa ngayon na nakikita kita, parang yung bigat-bigat sa loob. Hindi kita matulungan. Hindi kita lalo yung feeling na gusto mo siyang nakain. Pero, nagdalaga talaga eh. Wala na, hindi niya kaya. Pilit niya inilalaban yung sarili. Kaya sabi ko nung the day before siya pumatay, for 27 days, napakalaki paggulat ang ginawa niya. Nakaupo ko dun sa landing spot ng bahay. Sabi niya, anong oras na? Iko, magdunay. Tapos sabi niya, uwi ka na. Kasi may trabaho ka bukas. So sabi ko, sige, uwi na ako. Pagtayo ko, sabi ko, uwi na ako. Mamaya, tinatid niya ako, sabi niya, I love you too. Uwi ka na. Pahinga ka na. So yung sana pumasok sa isip ko. Noong una, nanilabot ako. Sabi ko, for 27 years, hindi nagsasabi ng I love you. Sino nakarinig sa inyo nagsasabi siya ng I love you? Sa inyo. Mula sa kapatid, hanggang sa pamangkin. Ikaw. Sino sinabihin ng I love you? Narinig mo ba si Manoy? Diba? Kaya yung gulat ko, sabi ko, kung pag-uwi ko sa amin, tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, kunin na. Okay naman na. At least, hindi na siya mahihirapan. Mahihirapan. Kaya ako yung tabi-tabi na base sa pamilya niyo. Diba ang sarap pamilya ng salitang I love you? Tama. Lalo na nanggaling mismo din sa anak mo, nanggaling din sa mahal mo sa buhay. So, minsan yung simpleng salita, masarap bigkasin. Kaso ano nangyayari, nahihiya tayo bigkasin. Pero minsan masarap ulit-ulitin. Masarap pakinggan. Kasi, nanggaling din sa tamang minamahal. So, ayun lang. Sana pag kayo nandyan, huwag niyong kalimutan sabihin yung mga anak niyo, yung kapatid niyo, na kailan. Hindi nakakawala ng pagkalalaki. Hindi nakakababa ng pagkatao yung pagsasabi ng tingin. Ay, babae, lalaki. Kasi kung galing sa puso mo, yan sarap pakinggan. Diba? So, yun lang. Maraming salamat. Thank you very much, Jenny. Ate El, yes. Mamaya po, kakanta tayo na. Alay na nila kanta si Kuya. Kunting pesos siya. Good evening po sa inyo lahat. Tanong ko, bakit ako? Actually,
po, maraming ups and downs kami ni Jojo every time. Alam ni Mano yan at alam niya rin kung gaano ako propose sa kanya. Every time nagpupunta ako sa kanya kahit saan, hindi pwede hindi siya kakalikan dito sa ulo. Ganun. Sasabihin mo, di ba ako naliligo? Okay lang yun, kahit kung yung ngayon. Kaya yung si Manoy kasi sobrang stricto sa kanilang magkakapatid. Pag sinabi ni Manoy, batas yan. Kaya pag sinabi ko kay Jojo, ano mo kasi Manoy? Bakit hindi pwede? Kasi ganun. Pero po ako minsan, lumalaban din ako sa kanya kasi hindi yung laban na nagsasalita din po ako. Gusto kong sabihin ko ano gusto kong sabihin sa kanya. Pero nung lately na lang, kaya hindi kami pupunta sa kanya kasi nakakaawa na talaga. Dahil nung time nga na dinala, ako kasi yung kasama nila sa ospital, na si Agnes dahil ayaw naman yung mga kapatid niya. Doon pa lang, alam ko na kung ano mangyayari sa kanya, kaya nasabi kay Jojo, dapat gawin na lahat nila. Lahat kasi wala na talaga. Tapos nung every time kung every day na tumatakbo yung mga, parang lalo, paano ko namatay si Manoy? Paano ko ganito? Paano? Yung pala, talagang mawawala na siya. Si Jojo, simple lang yan, pero deep inside, alam niya kung ano mo mamahal kay Manoy. Kaya, sa lahat ng brother-in-law, si Manoy talaga ang mahal ko. Mahal ko yung mga brother-in-law ko lahat yan. Pero siya talaga close ko sa kanilang magkakapatid. Kaya Manoy, kung nasaan ka man, alam mo mahal kita. Yun lang. Okay, thank you for sharing. Kuya Jojo, kayo na. Mamaya daw si Kuya Jojo. Kuya Mario. Sorry. Kuya Mario. Si Kuya Mario. Walang iyakan. Kaya, pag-pusin ko lang, naalala sa bata pa kami, kasi yung pangalan namin, talagang spider to. Ang bata pa yan, siguro mga 6 years old o 7. Lagi pumupunta sa mga radio station po yan. Magaling po kumanta yan. May kapatid namin pangalan yan. Pupunta hindi alam ng mga magulang namin, pupunta mag-isa sa radio station, linalakad niya na. Tapos nanirinig ko na lang sa mga kapitbahay namin, yung kapatid namin, nanalo ng mga grocery items. Ibig sabihin, nanalo siya. Opo, masikap sa buhay. At saka, stricto yung tama yung sinabi ni Juan. Stricto yan sa aming magkakapatid. Mahigpit. Kung isa po, mahigpit talaga. Pagka nakikita kami nga medyo mali ang ginagawa namin o kaya sobrang laro, yun nakatakikin kami dyan sa sapok o kaya palo. Ikaw yan, ang kapatid ko yan. Sa pag-aaral naman, yan ang pinagmamalaki ko. Matalino po siya, matalino. Makikita niyo yung grades niya, 99, 98, parang walang 97 eh. Basta mataas talaga ang grades niya. Hanggang sa mag-college po yan, bali, ang notebook niya parang isang piraso lang yung stilling na dinagano na sa bulsa. Nag-aaral niya sa Maynila, sa UE po, nag-aaral niya. Ang notebook niya, isang lang yung manipis na kwan. Ang tinuturo ng teacher niya, sa klase talaga. Iba yung memory, ano ba tawag niya sa cellphone? Mataas yung memory. Doon ako nagbubulat sa kanya. Hindi ako nag-aaral din. Kaya lang hindi talaga ako yung pero yung grades ko pala na average lang eh. Pero siya, naalala mo ba yan? iba ko nag-aaral ko, matataas ang grades. Tapos po ito ng accountant.
po ang natapos niyan. Balik ka kanang kamay ni Kwanyan, Mrs. Yap, yung kapatid ni Imelda Marcos, nung time ni Ferdinand Marcos po. Kanang kamay siya doon sa PNP, sa pampupulikang trabaho yan. Opo. Kwanyan, isa yan sa mga tumutulong sa magulang namin para matulungan kami lahat. Kasi labing isa ho kami magkakapatid. Opo, Kwanyan. Kaya na may mga time na ibang mamalo yung kapatid niya. Kaya, yun lang po. Maraming salamat po sa Thank you very much. Before we go to the next speaker, ano kayo tumayo para po sa isang awitin na paborito ni Kuya Ernesto. Okay, before we go to another speaker for tonight, para po magbigay na kanilang pagpupuwede sa Kuya Ernesto. Ang buhay daw ng tao ay katulad din ng isang awit. Bago isila ng tao,
mayroon na rin siya kasama kami. Ang isang pagkuha ng sanggol ay isa na rin pag-awit. Sa kamatayang darating, awitin ang maghahatid sa kanyang bibigyan. Kaya, ang awit ay katupas na ng buhay ng tao. Next speaker, Jojo Video. Palaman niyo natin si Kuya Leo Leo. Medyo kinakamatis ka. Thank you very much. Malagiyakan. Ito may Biyak kita. ulit. Biyak. Kung naman dyan yung video po na. Bisita from Australia. Mag-share ka kanyang comments. Hello. Ano pangalan po niya? Michael Villo. Sandali mo pa. That's Michael Video. Kendra, kita ka dito sa video, upo ka. Pwede ka ba Kendra, magsasabi dito sa kita ka sa video. Ano po masasabi mo kay Maria? Pwede ka ba A short message. short message na? Bakit hindi ka? Hindi ko alam. Yung tawagan ka? Yung ko ka tawagan? Naintindihan na bakit. Hindi kasi yung nakita ko kami. Parang hindi, parang Kausap. Gandang gabi sa inyo lahat. Ang kapatid ko, nanay ko, baka. ano tinatanong niya? Kasama ko yan Ayos na pala yung tapos niya. sa hirap, sa Hindi, gitna, patawagin natin sa iyo. sa sarap. Inuman kami. Hindi makakulit pa. Yan ang sa amin. Yan ang kinagisnan kong tatay, nanay, kuya, Kuya lang, hindi ate. Kuya lang. yan din ang nagpursige sa akin na magtapos ng pag-aaral. Grabe. Para akong babae noon, may oras mag-uwi. Ganun sa eskwela pag-alis. Oras din. Hindi ka pwede lumabas sa alis 9. Grabe. Strict na to siya, pero naiintindihan ko. Lalo na ngayon na nagkaroon ng pamilya. Totoo. Dapat talaga matapos pag-aaral. Kasi para sa inyo yan, naalala ko noon, matatapos
Tapos na ako ng pag-aaral. Huwag mo siya mga kasi Sumama ako kay Ellen sa Bicol. Sinundo ako niya. Nagulat ako. Umuwi ako ng Maynila, bumalik ako. Kasi ilang semester na lang. Isang semester. Magtatapos na ako. Akala ko ngayon na makakatapos. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Iniwan mo na kami. Pero alam mo, masaya ka. Proud na proud yan. Itong nagkaroon na ako. Wala akong Sabi mo sasalita ka dito sa sabi. sa Basta. message ka dito kay kung ano masasabi mo. I love you. Hindi ka naman narinig yan. I love you kasi. Wala kasi. Kasama mo na lang sila Mariel, Dati Sincha, Susan, si Ma, si Pa, Nonoy. kasama kayo. Sa Evita. Maraming salamat. Sa Ayaw yan. Next! Yung po, pinakapuwi sa natin, Kuya Arnold Nato. Hi, ma'am. Ano gusto nyo? Ano mo ito? Yung malungkot o masaya? Si Manoy, marami na kayong bayo-bayan. Pero, ganun pa kayo hindi nalalaman sa kanya. Ano yun? Malalaman mo ngayon. Si Manoy, binanakaw kay Jamil ko yan. Minsan, ito pa sa kanya naman pagkakabi, kung tayo na rin sa Tipas, ito ng pansit. Ako kamay yan, naalala ko yung mga barkada namin doon. Takbo, siya gusto magbulubo. At ikaw nakikita mo kami yan kasi itong araw, mag-gusto kami itong araw eh. Pag nagputo, luto siya, hindi ko luto. Napatiri na si Bayo, pero kami nasa ususan ng mga araw. Hindi nyo siguro namin yun sa mga hindi nakakalat ko. Naghihirap po yan. Naghihirap po yan. Ang tinitira niya doon sa Ibahin Tipas, yung bubong, kalahati na lang, yung bubong butas. Ang hika niya dito. Nagugutom. Ano ba na kinakain? Bunga ng karate. Sino ang ano? Ayun, sabi na. Bunga ng karate sa Maria. Diba? Umano natin is Maria Camilla. Pero,
sa Mexico. Palibasa, ano utak niya, di ba? Botag yan. Ano kaya negosyante talaga? Negosyo, nag-upis sa mali. Napunta sa amin sa... Ako yung dala yan sa Susan. Napunta na ako sa Susan. Naglagay ng tindahan doon sa kama namin. Kung siguro mahina. Nag-upis sa tindahan. Nagkakadala ko dyan, no? Jo, as Jo. Nagdalaw kayo dyan, nagdalaw kayo. Nagdalaw ko. Tapos, tawag siya ng pwesto. Hanggang sa aking palago, yung palago. Hanggang sa, kaya siguro yung na rin. Si Oli. Sa hirap at ginawa. Hanggang kay Ida. Pinamanan na kay Ida at kay Randy. Yung ginumpisa niyang negosyo. Kaya yan, alam ko po yan. Kasi, kung sasabihin ko, magkakilala na kami dalawa yun. Magkakilala kasi naging magbayaw. At agay ko kami naman sa buhay-buhay. Totoo lang. Nung araw kasi, naliligo ko lang kay sa kasawa. Pero magkano na kami, show na kami dalawa niyan. Pwede pa sila. Magkano na kami dalawa niyan. Minsan, isang gabi, ko na pala sa mga loob. Tatalagang pala yung narinig ko sa sala nila. Tulog ko doon. Tapos siya ko na madaling araw. Karapit. Ito yung sticky pala. Nagpapay niyan, sumbong. Pinilay. Kung umiibig ano? Kasi sino umiibig, pagkakabol. Pinagpapay. Hindi pwede yan. Hindi ka. Sumama. Ulis na ama. So, bandang ulis, ito ang gumawa ng paraan. Kaya bida, nagpunta nila. Pero, ang hindi nyo alam, sabi sa akin yan, Noel, pag ako namatay, kantahan mo ako. Hanggang. Hindi mo hanggang. Sising ano yun. Okay, principle tayo. Ito, para kayo na, kasi sinabi talaga sa akin yun. Kantahan mo ako hanggang. Hanggang talagang yung gusto ko rin. Ito kasi yung pangit gusto ko, kakantay ko yun. Para kayo ito, hindi para sa inyo ito ha. Tumigil na ulan, no? Feel-a-rise yan, eh. Siyempre. Pakulinan natin. Tumigil na ulan. Ako siya pala. Pre, parang yung pasok. Papaguhin natin. Tito Michael, Dito. Pwede kayo sumabay. nasa cellphone ko. Ito. Kasi maraming Paano makatapos si Michael? pinakulit mo lang. Tinatanong sa akin. Umalis ako. Hanggang sa kailan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal. Hanggang mahimik akong narinig dito sa daigdig.
Kailangan repent. Guys, kailangan tayo, pero na, thank you so much. Alright, thank you. Hello? Hello po, good evening po sa inyo lahat. Good evening. Po, baka po kasi magtaka po kayo. Yung mga nagsalita kanina, puro matatanda. Ngayon, Bakit ka? diba? Puro kayo ilan na. Ngayon, bakit biglang may bata? Ano ba to? Special ba to? Ganito po kasi yan. Ako po yung kasama, manirahan ni Manoy, o mas kilala ko po siya bilang si Papi na for 18 years. Ngayon po, ano ka ba? Wala ko lang naman po yung pinakahuling pinag-aaral nito. Ngayon, pagtatanungin ako, kanina lang iniisip ko, baka po kasi magtaka kayo, bakit Papi tawag ko sa kanya? Hindi ko rin po alam. Hindi ko rin alam eh. Pero, tinanong ko si Mami kanina, sabi niya sa akin, ano kasi, nung bata ka raw, yun ang gusto ni Papi, tawag sa kanya, itawag mo sa kanya. Ayun, hanggang sa lumaki na lang ako na, Papi ang tawag sa kanya. Ngayon, importanteng tawag ako sa akin, sobrang importanteng tawag. At medyo nakakasisi sa pati ko na hindi ko masyadong may paramdam sa kanya yun kasi nga mahilig ako mag-aaral, sobrang hilig ko mag-aaral. Ayun. Punta tayo sa pagkabata ko. Nung bata ako, spoiled ako nito, sobrang spoiled ako niyan. Lahat ng gusto ko, binibili niya. Pero hindi, masalamat naman, hindi ako lumaking spoiled. Marunong naman ako na, kapag hindi pwedeng ibigay, tanggap ko naman. Tandang-tanda ko nun, nasa SMA Kamul ako. Kasama ko si Mami, si Mami Ida. Tinanong niya ako, tinanong ko siya, hindi na kasi ako laruan nun. Sabi ko sa kanya, Mami, gusto ko to, bilan mo ko niyan. Ang palaging sinasabi ni Mami sa akin, pag may pinabibili siya sa akin, may pinabibili ako sa kanya, sinasabi niya sa akin, sabi mo kay Papi, pagawin natin. Ako naman dito, bata ako, mga 3 years old po. Lapit ako kay Papi. Papi, pabili ako nun. Sabi niya, ito, abot na ako pera niyan, at mabilis. Kuha, mayroon pa kasi siya parang safe. Tapos bubuksan niya yun. Bubuksan niya ko, bibigyan ng pera. Ganun po siya. At ayun, baka kasi kinukulang na po kayo sa oras. Diretso na po ako sa pinakagusto kong sabihin. Ako po ang kaya nga nasabi ko sa kanya kanina, ako yung pinakahuling pinapaaral nito, pinaaral ko. Ako po yung pinakahuli. At alam niyo naman po kung ilan yung mga pinaaral nito po na sa mga palag, hindi nakapagtapos. At ako naman po, ako naman, grade 12 po kasi ako, kumbaga, next year, first year college. Baka po tanungin niyo ako, ano ba balak mong turunin? Hindi ko rin po alam. Marami po kasi, dami ko pong gusto maging, to the point na hindi ko na alam kung ano gusto ko. Pwede sa akin nursing, computer science, statistics, chemical engineering, pwede po sa akin lahat yun. Ngayon, may papangako muna kay Papi na kay Tito Manoy na ako na bahala. Papakita ko sa lahat na sa lahat ng pinag-aaral mo, may isang nagsikap na Hindi lang ikaw nakatapos, Tito John nakatapos. mga bata po kasi mga pamangkin niya. Tapos din ako. Opo, mga pamangkin Hindi niya yan po. nakatapos. Wala naman eh. Opo, na sa lahat ng pinag-aaral niya, may isang makakapagtapos na kahit hindi niya lang makita, ayun, makakapagtapos pa rin daw. Di ko alam, pero sa ngayon, pangarap niya kasi sa akin maging doktor. Ayun. Sana naman, pagpalain sa akin na balang araw, maging doktor na. Maraming salamat po.
Hindi ko doktor ah. Thank you very much. And volunteer. Walang iya ka na. Hello po. Bawal lang yan. Sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ang ligaw sa akin yung kapatid niya, si Maliit. Ang gusto ko po talaga si Manoy. Ngayon lang namin alam. Hindi Manoy na ako nagkagusto sa kanya. Okay, susundin kita. May kalaban ako, yung di pa ako, nagka-cross di pala sa kanya. Susunod mo pa ako. Sige tayo dahil. Akala ko yan si Haji Alan. Kasi po, nung binata pa yan, pabata na siya. Kakakit ko yan ni Haji Alejandro. Eh, crush na crush ko yan dahil mga singer eh. Kaya nung makita ko siya, siya ang crush ko, hindi yung Mr. K. Tapos yung Mr. K ang nakunasawag. Kapatid niya. Kaya kung ano, lagi niyang pinagmamalaki na, yan si baby, nagka-crush sa akin yan. Crush sa akin yan, gano'n ha. Kaya pala guwapo yung pangalan mo ah. Kung namatay mo yung Mr. ko, sabi ko sa kanya, matay mo palakas ka. Doon ay kasakit siya, sabi ko, magpalakas siya. Tapos sabi ko, ano, tayo na. Tawag ko ng tawa yan. Sabi niya, kaya kung na ako pwede mali eh. Hindi ka po kaya. Kaya pala ikat-ikat ako. Ang liit at pero, ang muli namin, pag-ulit kong nakasama siya, nakasaya, yung pong birthday ko, sinayaw ko pa nga yan eh, tawa-tawa yan eh. Nagsasayaw kami, picture kami na, nagsasayaw kami. Masaya kasama si Manoy, hindi ko po makakalimutan na. Nung araw, kabataan pa namin yung kasama kami, nagipit po kami, tumira po sa akin yan. Nagipit kami, binigay niya ako ng 300. Hindi ko yan makakalimutan. Kaya sabi ko kay Manoy, laki ng utang na lang sa'yo Manoy kasi ano, nagipit ako, tinulungan mo ako at hindi ko nakakalimutan yun. Tapos nung, kasi ang tao, hindi pwedeng, hindi ka makakagawa ng pagkakamali, di ba? Nakagawa si Manoy sa akin ng pagkakamali, pero hindi ko inisip yun. Ang inisip ko, yung ginawa niyang tama para sa akin. Yun. Thank you po. Okay. Before we Magkakantulog ka sir. Nakakonect po. Ang may
Pero after prayer na lang. Ito ulit prayer, prayer morning. Okay. Sige po, please, pakita mo ang ating mga salamat na maraming Diyos sa isang magandang pagkakataon sa gabi ito. Muli kami nagpagpugay kay Kuya Ernesto Video. Sana po kanyang mga naiwan sa buhay, kanyang mga kapatid, gabi po na yung mapagpalang kamay. Pasasan ng kanyang buhay at pamumuhay at ang may taglay na naramdaman naman. Paghihipo ko po ng iyong mapagpalang kamay at dumating ang bawat isa sa amin. Pangkataon lamang ito ay gagamitin namin sa mga paglilingkod sa iyo. Gawin ng malagang paspas, pagpalay ng aming buhay at pamumuhay at bigyan mo na magandang kapalaran ang kanyang mga pamangkin, ang mga nag-aaral para po may pagtagumpayan na nilang buhay. Tingnan na namin dalangin sa gabi ito, ginawa mo yung malagang pagpapala, ang yung malagang paspas sa pangalan po, ang aming dakilang tagapagligtas, tas Kristo Jesus. Amen. Thank you inyong family. God bless po. Yeah, thank you. Hello ba? Waiting ko lang yung volume ko kasi nag-feedback ako. Ito, tingin niyo ako. Dinig niyo ako? Okay, sige. Magsisimula na tayo. Ayos na ba ito? Buhay ka, Paula. Dito mo muna pa. Kaya ng pandog sa atin. Makahanap natin na kaluluwa talaga. Karin, Joy. Joy. Palitan mo ito.
Joy. Palitan mo ko dito. Ikaw ang sabi ko, wala kami yung Mario. Sige, magsalita ka na ako. Magandang gabi po sa inyo lahat at Brother Mario Rino, kapatid po ng aming yumaong kapatid na si Arthur Rino. Tayo po ay basta ng pag-aral na salita ng Diyos. Kasi napakalaga ng ating kaluluwa. Dalawa lang po ang pagtutungan ng tao, ng kaluluwa natin, heaven or hell. Wala po yung nasa gitna na sinasabi ng mga kakawali ko. Wala po yung purgatory. Hindi po yung hell, heaven. Kaya bago tayo lumisan dito sa mundo ito, kailangan tiyakin natin na sa heaven tayo. Si Jesus Christ lang ang way to heaven. Walang ibang pangalan na sinuko dito sa lupa para piligtas tayo, kundi si Jesus Christ na. Sabi sa Acts 4:12. Sabi sa John 46, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into my Father but by me. Jesus lang, hindi reliyon. Walang reliyon na makakapagligtas sa kaluluwa natin, kundi si Jesus lang. Kaya makinig tayo sa salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Totoo ang salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 24:35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Kaya totoo po yun. Kaya makinig po tayo ng sasabihin ng aming kapatid na si Pastor Michael Winyo, kapatid namin bunso na nasa Australia. Siya po yan. Sige Michael, start na tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ba'y malinaw sa inyo? Opo. Malinaw. Amen. So, ako po'y nalulugod at nariyan po kayo at nakikiramay pagpamanhin niyo po. Ako at hindi po ako makapunta riyan dahil meron po ako rito munting negosyo. Sa ngayon ay wala pong papalit sa akin dito. Meron po akong ginagawakan rin ng ministry dito sa Australia. So ngayon po ay nais ko po sa inyo magbahagi ng napakahalagang mensahe sa buhay ng tao. I will ask the attention of everyone please. This is the most important part of our life. Na dumarating sa buhay ng tao ang kamatayan. At ito po ay hindi natin maiiwasan. Kahit anong gawin natin, inumin natin ang lahat ng mga pinakamagandang supplement, pampahaba ng buhay, darating pa rin sa buhay natin ay matatapos ito. Ang aking tanong, tayo po ba'y handa na harapin ang susunod na buhay? Because we are all eternal being. Tayo po ay eternal. Hindi, ang buhay natin ay hindi natatapos dito sa mundo ito. So, ang buhay natin ay meron pang susunod after this life. Ngayon po ay ating pag-aaralan sa gabi ito ang Daniel chapter 12 verse 2. Kung kayo po ay may mga Biblia, pakibuktan niyo po ang inyong mga Biblia sa Daniel chapter 12 verse 2. Ang Daniel po ay matatagpuan po natin sa
Old Testament. From Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Kayo po ba'y nariyan na Daniel? Dali lang po. Daniel chapter 12. Verse 2. Ako basa po. Joy, halika dito. Mas malaki yan eh. Sino pwede magbasa? Halika. Mas malaki ang titik niya. 12:2. Daniel chapter 12, verse 2. Okay natin yung mga nandoon sa likod na may mga parang mga nagpapalakad-lakad. Sayang po itong pagkakaroon na ito. Okay. Ating tutukin sila at makapakinig ng salita ng Diyos. Daniel chapter 12. Ay, basta po. Sa Tagalog naman po, Daniel chapter 12 verse 2. At marami sa kanila na nagtutulog. Silaban mo lang yun. Nagtutulog sa alabok ng lupa na mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahiligan sa walang hanggang pagkakamay. Okay. May I have your attention? And the Bible says in the book of Daniel, chapter 12, verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Makikita rin po natin sa Hebrew chapter 9, verse 27. Hebrew chapter 9, verse 27. Ang sabi po rito sa Hebrew chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ulitin ko po, sabi po sa Hebrew chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So tayo po sandaling dumuko at tayo po ilalapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan, na kami po ay tinipon sa oras ng ito, at kami po ay nagpapasalamat din po sa buhay ng aming nakatatandang kapatid na siyang tumayo bilang isang ama,
naging karamay po ng ng aking mga kapatid sa buhay na ito na ipinahiram, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ako po ay itago mo sa iyong likuran upang ihayag ang iyong salita at bigyan ko po ang bawat mga makikinig ng puso na maunawaan, Panginoon, ang iyong salita. Kapag sa buhay na ito ay napakahalaga na aming matiyak ang buhay na susunod pagkatapos nitong buhay sa mundo ito. Panginoon, anumang mga kasalanan ang nakikita mo sa aming puso, kami po ay iyong patawarin. Any iniquities that you've seen in our heart, please forgive us and cleanse us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay ngayon ating pag-aaralan itong ating binasa patungkol dito sa Book of Daniel. Ating babaybayin po ito. Kaya kung kayo po ay may sandaling, bigyan niyo po ako ng 15 minutes to explain, to export this Word of God. Mapapakinabangan po natin ito. Itong oras na ito ay napakahalaga sa bawat isa na naririyan sa oras na ito. Sabi po rito, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So, sabi po riyan na ang iba raw ay matutulog sa alabok dito sa mundong ibabaw. At sabi po riyan, but some to everlasting life, sa buhay na walang hanggan. And some to shame and everlasting contempt. So, walang hanggang pagkakahiwalay. Ang buhay po ng tao ay sadyang meron po tayong hangganan. Noon naalala ko po yung kapatid kong yan, nung ako po ay bata pa, around 7 years old. Siya po ang bumibili sa akin ng damit pag Pasko. Kahit ganyan yan, mas mahigpit yan, mabilis siyang magalit, pero ang puso niyan ay matulungin. Matulungin siya. At hindi lingid sa bawat isa. Kaya ang buhay ng tao, naalala ko pa na sumasama ako sa pamamalengke para tulungan siya sa pagmamalengke. Tinutulungan ko yung si Manoy para mamalengke. Ako ang nag-drive before I got married. Siya yun rin ang tumundo sa akin sa aeroplano nung pagdating ko sa NAIA, nung first time kong nag-abroad. That was 2001. Siya ang nag-argue ng jeep at pinaghanda niya ako ng pinakbet. So, nakikita natin na mahalaga siya sa buhay natin dahil isa ka naging haligi ng ating mga kapatid. Although hindi niya ako napag-aral pero nakita ko ang pagmamahal niya sa bawat isa. Na ang buhay natin ay sadyang may katapusan dito sa mundo ito. Dito sa mundo ito, tayo ay busy. Naandyan lahat tayo ay nagsisikap magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng magandang natapos sa buhay, magandang universidad. Tayo ay nag-iipon, makabili ng bahay, makabili ng pangnegosyo. Tayo ay busy sa mundo ito for earthly life. But, ang tanong ko, naitanong ba natin sa buhay natin, are we preparing for eternal life? There is life after this. Meron pong buhay na susunod. Ayan po ang dapat natin malaman. That's why I'm asking your attention right now. This is the very crucial time for every one of us to know what is life after this life. Sa buhay ng tao, kailangan po natin malaman bago tayo lumisan sa mundong ito na
ay huli na. Maybe ngayon ako'y nagsasalita ngayon, baka ako bukas patay na. But one thing for sure, we need to understand that there is life after death. Kaya itong kung pinag-aaralan po natin dito sa book of Daniel, ito pong mga book ng Daniel ay may mga pinatutungkulan ito, maaari sa prophetic and also for this life. Kaya po sabi po rito, and many of them that sleep in the dust of the earth shall up away. Meron pong, ito po, pag namatay tayo, ay hindi pa rin ang tatapusan. Akala natin, rest in peace. No! There is another life. But my question is, are you ready to face the another life? Kaya ang sabi po rito, some of them to everlasting life, and some of them to everlasting contempt. What is contempt? So it means to say, you will be forever separated from God. This is the Bible says. It's not my saying, but the Bible says. Alam niyo po, mga kapatid, mga kamag-anak ko, God told me to bring the Word of God to each, every soul. Tayo po ay mayroong responsibilidad dito sa mundo ito. My question is, are you ready to face the next life? Napakahalaga po itong question po ito. Kaya po, dito po sa Daniel, ang sabi po rito, may dalawang patutunguhan ng tao. From everlasting life and everlasting contempt. Which one is for you? Parang nakakatakot. Pero ito po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na mayroong patutunguhan ang buhay ng tao after ng kamatayan dito. Yes, God loves us so much. That's why He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya na lamang, minahal tayo ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. Kaya ang sino ang sasampalataya sa Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. I hope you understand me. I hope I am clear. I am clear. Kaya ang nais ko po sa inyo na maunawaan po natin na mayroong buhay na susunod. Ngayon po, ang buhay natin at tayong mga tao, we are created eternal. Eternal po tayo. Walang kamatayan to. Dahil galing tayo sa Diyos. God created us in His own image. If you are going to understand the Word of God, we are created eternally. Wala po tayong kamatayan. Pero ang masakla, meron dalawang klase na patutunguhan ang kaluluwa ng tao. Either everlasting life or everlasting contempt. Are we preparing for that? Or we are just preparing for earthly life? So mahalaga po sa atin na ating pagtuon ng pansin ang buhay sa susunod. We need to think about the next life. Ngayon po, meron po ako isang illustration. Ang iba sa inyo ay alam na ito. But I just want, if I can get your attention, please, this is very important. Very important in our life. If you can give me at least 15 minutes, and I'll be happy. Dito, let's say, ito ay nagre-representa ng iyong buhay. Itong prani na ito ay nagre-representa ng iyong buhay. Ito po ba'y nakikita niyo? Malinaw po ba? Anong kulay po ito?
Brown. Brown. Opo, tama po, brown. Ito, Green. 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 Okay. Ang brown ay nagpipresenta ng buhay po natin dito sa mundong ito. Sa buhay po dito sa mundong ito, ang maaaring ma-achieve ng tao ay 80 years. So from this beginning, dito po, from your mother conceives you from the womb, dito po nagsisimula ang kapag ka ang magulang mo, ang nanay mo ay kinonseive ka na, that is the start of your eternity. Dito po. So dito po sa first day na nasa tiyan ka ng nanay mo, hanggang sa umabot ng 9 na buwan. O 9 na buwan, iniluwa ka ng nanay mo sa tiyan, hanggang sa natuto kang maglakad, hanggang sa nag-aral ka ng elementary, hanggang sa nag-aral ka ng kolehiyo, hanggang sa nag-aral ka ng abugasya, ano man ang nais mo pa. Dito yan, sa loob ng 80 years ay magagawa mo. Nandiyan ang nag-asawa ka na. Kahit ayaw ng magulang mo dun sa mapapangasawa mo, dahil ginawa mo, nandito yan. Nasa loob yan ng 80 years ng buhay mo rito sa mundo ito. So ngayon, dito sa 80 years mo, nandiyan na, nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng anak, nagtrabaho ka, nag-abroad ka, nagkaroon ka ng negosyo, yumaman ka, naandyan na naging Kristiyano ka, pero ayaw mo sumunod sa Diyos, lahat gagawin mo yan, naandyan yan, magagawa mo rito sa 80 years. Dito, ayaw mo magsimba, ayaw mo makinig sa salita ng Diyos sa oras na ito, ayaw mo makinig ng salita ng Diyos sa mga nangangaral, nandito po yan. This is all covered by 80 years. Dito po, sa edad mo, let's say, nandito ka na 40 years old ka, naandyan ka na nagtatrabaho, nagkakaroon ka ng negosyo, nagkakaroon ka ng lahat ng bagay na ninanais mo dito sa mundo ito ay nakakamtang mo. Because this is your time. Naandyan yung nais mo makipag-hiwalay sa asawa mo, naandyan lahat. Magagawa mo dito. Because you are the one who controls this 80 years span of your life here on earth. Dito po sa buhay na ito, magagawa mo lahat na labagin mo ang asawa mo, labagin mo ang gulang mo, labagin mo ang lahat ng dapat mo gusto mong labagin, magagawa mo rito. But after that, ito po, nakikita niyo po, merong pagitan, di ba? That is the end of your life. Lahat po tayo ay darating po rito sa end. Ngayon po, dito ibinuhos natin ang lahat ng mga effort natin sa 3 years natin. But my question is, did we prepare for another 80 years? For another 100 years? For another 1,000 years? For another 1 million years? For another 10 million years? For another 1 billion years? For another 1 zillion years? For another 1 quadrillion years? For another eternal years? For another, that is life, never ending. My question is, are you ready to face this eternity? Are you? Or you are just ready for very short period of time of 80 years? Let's say 100 years. Are you ready to face the next eternal years? Because as I've said,
we are all eternal. Buksan po natin sa Hebrew chapter 9 verse 27. These are all from the Bible. This is not from my own knowledge. I studied this. So I just want to bring the message of God to each every one of you. Sabi po rito sa 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. It is appointed unto man once to die. Ibig sabihin na itinalaga na ng Panginoon ang ating kamatayan. Sa ayaw man natin o hindi, itinalaga na ng Panginoon. Ito nakalagay yan sa Hebrew chapter 9 verse 27. Appointed. Lahat tayo ay may appointment day sa Panginoon. Are we ready to face that appointment day? We are going to meet God. Dito po, nagawa po natin lahat. Pero dito, sa tinagdang araw na ito, that is the judgment day. So, God will give His justice. Bakit ba meron justice? Pagka ang tao ay nasa hukuman, nais mo ng justice. So what does it mean? Justice, receiving what you deserve. Kapag binagsakan ka ng justisya, that what you deserve. Kaya sa buhay ng tao, kapag dumating na ang appointment natin sa Panginoon, justice will serve. Kaya, what will be your justice? Receiving what you deserve. Ano ang deserve ba tayo sa buhay na walang hanggan ko? We are deserved for everlasting contempt. At kaya po, napakahalaga sa buhay ng tao that we are born eternal. My question is, are you ready to face the appointed day in your life? Masyado tayong bumubuhos dito sa maiksing panahon. Naalala ko, pumunta ako dito sa Australia, I was only 36 years old. Ngayon, malabo na ang mata ko. Walang ibang sinasabi sa Bible, kundi kung ikaw ay magtitiwala lamang at tatanggapin si Yesu Kristo ng buong puso, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas. Sabi diyan, but commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung sino man ang tatanggap sa Panginoon, sa Yesu Kristo at magtitiwala ka, ikaw ay maliligtas. Ngayong oras na ito, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, repent of your sins and accept Christ to be your Lord and personal Savior. At yung makikita rin sa Roma chapter 10 verse 9 and 10, that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas kung ipapahayag ng iyong bibig. At kung ipapahayag ng iyong bibig.
At sinabi po sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. Whosoever, ang sino man tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Amen. Ngayong oras na ito, meron po akong isang mahalagang katanungan. Kung nais niyo po, if I can have your attention please, meron po akong isang tanong. Nais mo bang tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas? Kung nais mo, maaari mong itaas ang iyong kamay. At gagabayan kita, maaari mo tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong mahiya. Amen. Meron po yung taas ng isang amen. Meron po ba? Sa 2, 4, 5. Kung sino po ang gusto maligtas, kung sino po ang nais maligtas, itaas lang po ang mga kamay kasi po mayroon nakahandang impyerno na nag-aabang sa mga taong ayaw tumanggap sa Panginoon Diyos. Hindi ko po kayo tinatago. Mayroon po impyerno talaga. Ang impyerno po mayroong uod na hindi namamatay. Mayroong apoy na hindi namamatay. Wala pong purgatorio sa totoo lang. Maniwala kayo sa amin.